Ang Pasko ay sumapit. Hindi ko na rin talaga alam kung ilang libro pa ang i-haul ko dito sa bookmas na to, but welcome to another haul, mga bakla kayo ng taon. I mean, bakla kayo ng Pasko. Bookmas, with Gerald the Bookworm, bookmas. Pitong libro ang i-haul natin sa video na to, so tara na, magsimula na tayo para matapos na to. At makapag-YouTube na. Hi, Charis! Let's start with the haul. Simulan natin dito sa talagang nga bang super excited ako dahil ang tagal niya nakatambak sa aming lagayan ng mga parcel. Ang kapangyarihang higit sa ating lahat ni Ronaldo Vivo Jr., which is becoming one of my favorite author. Oh my God! Gusto ko lang sabihin sa inyo, this, ang bangin sa ilalim ng ating mga paa by the same author, Ronaldo Vivo Jr., is my favorite reads for the year of 2023. Yes, hindi pa tapos ng 2023, may ibang mga araw pa, but kiniklaim ko na this is my favorite book of the year because while I am reading this, talagang napa-order ako ng mga libro na pinablish niya, and so far we have 2. At ito nga ay isa doon. May nakapagsabi rin sa akin na ito daw pala yung una niyang librong na-publish. It happens on the same universe. And parang lumalabas. So this is book 1 and this is book 2. Pero they can stand on their own. Pwede silang basahin ng stand-alone. Feeling ko lang naman. Mas manipis ito at base sa mga article na nabasa ko, parang hindi pa daw ganoon ka-refine ang writing style ni Ronaldo Vivo Jr. dito sa libro na to. But that's fine with me. Ito, hindi ako nag-effort na alamin kung tungkol saan siya because I just wanna be surprised. This is just a very thin book. Pero ang ini-expect ko, ito ay meron pa rin mga katotohanan, realidad, at mga dugo at karahasan na nakakabigla. Oo, pero will suit the book's theme. Also expecting na ma-attach din ako ulit sa iba pang mga characters dito because yun ang maganda kay Ronaldo Vivo Jr. na nakita ko sa isa niyang libro. His characters are very realistic but at the same time very lovable. Excited for this. Next book, Mga Kalansay sa Hardin ng Panginoon. Mga maikling kwento. Again, may Ronaldo Vivo Jr. Pero the difference, ito ay may middle name. Ronaldo Soledad Vivo Jr. Hindi nyo kinaya, kinumpleto niya tayo ngayon. Ito ang kanyang latest release, mga Mimasor. Thank Kat from Kat on the Jellico, my friend. Siya naman po talaga ang nagbigay sa akin ito. Regalo daw niya sa akin ngayong Pasko. Parang sira to. Ang generous mo naman. Pero thank you so much, Kat. Dahil matagal ko na din talagang gusto tong bilhin, pero hindi ko magawa. Pero dahil sa kanya, ito na siya ngayon sa mga kamay ko. Opo. Itong libro na to, wala to sa Shopee and Lazada. Ito ay in-order directly sa publisher, which is yung Ungas Press. Published to by Avenida, published by Sycom. Ito, published talaga siya siguro independent by Ungas Press. This is an anthology, but I still believe that it will discuss some harsh reality and ugly truths dito sa ating bansa, sa ating justice system. And I am here for it. I love anthologies kasi hindi ko masyadong kailangang umattach sa mga characters. Ang dami kong pwedeng masundan. Kumbaga, iba't ibang flavor, and I'm excited. Plus points pa doon na si Ronaldo Vivo Jr. nagsulat, which is, again, ulitin ko nagiging paboritong author ko po siya. Okay, now let's go to this box na nabuksan ko na. Akala ko kasi ito yung in-order kong ilaw, pero hindi pala. Ito pala ay libro na galing sa Books From Us. Hallelujah! Thank you so much, Books From Us. Grabe kayo. Sabi ng Books From Us, ito daw ay papasko nila sa akin. And I was like, Merry Christmas! Merry Christmas! Napakanta na naman ako ng ganun paborito kong Christmas song. And here it is sa bubble wrap. Let's open them up. Pakawalan natin sila sa plastic ang pinagkakakulungan nila. My God, lahat to hardback. Ito parang sira itong Books From Us. Kabiruan ba kayo? Ay! Here they are. Ang gaganda naman ito mga to. Parang sira. Let's go to the 3 books na pinadala nito sa aking hardcover na ito. Opo. The First to Die at the End by Adam Silvera. Ito ay prequel. This is the book 0. They both die at the end. Dahil hindi ko pa nababasa. Medyo okay lang din naman siguro na ito ang una kong basahin kaysa doon sa They Both Die at the End kahit na mas naunang na-publish yun. Because this is the prequel. Kumbaga ito yung pinaka-umpisa. Wala naman sigurong harm for that. Pero naisip ko lang parang mas okay nga na basahin ko din yung They Both Die at the End muna. Dahil kumbaga, doon talaga nagsimulang ma-build up yung world. Sa prequel, baka kailangan meron akong idea about the world. Ang ganda ng copy na to, mga baklakan. Tingnan mo naman. Meron siyang broken glass thingy. Ang ganda ng cover, mga Mima Horn. Alam ko lang dito sa concept ng They Both Die in the End is that this is the first ever launch of Deathcast. Yung Deathcast, kukontakin ka niya kapag ikaw ay mamamatay na doon sa araw na yun. You will have the last 24 hours to spend kung paano mo man gustong i-spend. Dito sa prequel na to, they are the first ever, kumbaga customer or client ng Deathcast. And we're going to follow 2 characters up in here. One of the character is Orion. Siya ay nagpa-member dito sa Deathcast kasi gusto niya talagang malaman kung kailan siya mamatay dahil meron siyang something na iniinda sa puso niya. Then, another one is Valentino. Nung unexpectedly na tegi-boom-boom yung kanyang kapatid sa car accident, naisipan niyang magpa-member din dito sa Deathcast. Nung nagtagpo ang tadhana nitong si Orion at Valentino, talagang namang sila ay nag-click kaagad. Not until isa sa kanila ang kukontakin ng Deathcast. Sino sa kanilang dalawa ang
mamamatay? At paano nila i-spend ang last 24 hours of them together? Yun po ang ating aalamin. Opo. Next naman is Darius the Great is Not Okay by Adib Khorram. Ito mga binasa ko yung synopsis niya pero nahihirapan ako, but it's giving me Aristotle and Dante discovers the secret of the universe. Ayun, binibigyan niya ako ng ganung vibe. We're going to follow our main character Darius na pupunta dito sa Iran, which is his hometown. From there, makikilala niya ang lolo niya, ang lola niya, yung mga tito-tita niya, ganon. But the problem is, hindi siya masyadong magaling magsalita ng language dun sa Iran. Pero makikilala niya ang kanyang kapitbahay na si Sorab. At itong si Sorab, medyo ginaguide siya. Sinasabi nito na dapat mag-i-English kayo kapag kasama natin itong si Darius para maintindihan niyo yung pinag-uusapan natin, ganon. So, naging magkaibigan sila. So, they will spend their time together. Pero nagbabakasyon lang yata doon si Darius, so kailangan niyang umalis ulit. So, siguro mawi-witness natin kung ano ba mangyayari sa relationship na nabuo nila together. I'm not really sure. Pero feeling ko, this is also giving queer kind of vibe. I'm not sure, okay? And the last book na Christmas gift nila sa akin ay One by One by Ruth Ware. Nakabasa na ako ng isang libro ni Ruth Ware. Nagustuhan ko siya, and this one naman is very intriguing din. We are going to follow these 8 employees wherein parang magti-team building sila dito sa isang cabin. Together with these 8 employees are these 2 staff doon sa cabin na yon. Ang mangyayari mga mi is mag-i-snow ng malala na magiging dahilan para sila ay mas stuck doon sa cabin na yon. O walang sila ng kuryente, tapos magkukulang yung pagkain nila. Pero hindi yun ang worst na mapagdadaanan nila. Ang worst is may mamamatay po sa kanila. So ibig sabihin, stuck together with them is a killer. Sino ang killer na ito? Yun po ang ating aalamin. So this is another isolation trope kind of vibe na i-experience at nababasa ko rin as of today dahil binabasa ko yung Neverlight. Sila din ay stuck sa isang manor dahil sa mabigat na snowstorm. It's giving me no exit as well. So sino ang pumapatay? Syempre para malaman ko, babasahin ko. So this is One by One by Ruth Ware. Now let's go to the last 2 books na nandito sa sealed box na ito. Let's open it! Ito naman mga Mimasor ay binili ko dahil sobrang steal nitong libro na to. Kung napanood nyo yung TikTok ko wherein namamahalan ako ng sobrang-sobra sa Circe dahil siya naman po talaga ang price range niya ay 1,000 at 700. Nakita ko lang naman itong si Sai, which is ang kanyang codename, which is ang kanyang username ay The Engineer is Reading, na nagbebenta ng kanyang mga pre-love books. At nakita kong nagbebenta siya ng Circe na hardback. At alam nyo kung magkano? 500 lang! Tapos hardback na? Bakla ka! Talagang sabi ko, akin na yan, mine ko na yan, wag mo nang ibibigay sa iba yan. So, here it is. At together with that Circe na hardback, may binigay pa siya sa akin isang libreng libro. Paskong-pasko naman dito sa mga to. Parang sira. Feel na feel ko ang Christmas. Thank you. Ah! Lalaya! Oh! Ah! Ah! I'm so happy! Ang saya-saya, ang saya-saya ng bakla. Kinikilig, kinikilig ang bakla. Circe, may pamapa ang mayora nyo, sister Huy. Disclaimer, hindi ko alam kung tungkol saan tong Circe, kaya ko lang siya gustong bilhin dahil si Madeleine Miller po ang aking January's author pick for threesome. Ngayon na alam ko kung magkano yung presyo niya ng paperback lang. Tapos now I have the hardback ng 500 pesos. Sobrang steal. Tapos bukod pa sa libro na to, sinamahan pa niya ng libre. Ganun ang maganda. Sinamahan niya pa nitong The People Who Report More Stress by Alejandro Varela. This is a non-fiction book, collection of stories ng mga tao nang nagdi-deal sa anxiety at sa stress. As someone na talaga nga namang kinukurot-kurot at niyayakap-yakap ng anxiety from time to time, this will help me siguro para malaman on how to cope with it or how to deal with it ng effectively. Thank you sa'yo, Sai. Para kang sira sa pagkabait. Anyways mga B, these are the 8 books na hinol natin for this video. I am really happy. Feeling ko ito na yung huling haul na ipapakita ko sa inyo for this year. Kung may darating mga libro, baka sa January ko na i-upload. For this one, I'm really thankful for all of the people na naging dahilan para makapagawa ko ng haul video na ito. Itong book haul na to is a product of cumulative generosity. May nalabang ganon. But anyways, that is it. Thank you so much for watching mga B. If you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe for more bookish content like this. Palapit na tayo ng palapit sa dulo ng Bookmas na to. Kung ikaw ay sumama dito simula Bookmas episode 1, I really appreciate you. Thank you so much. Anyways, thank you so much for watching and always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind, be merry, and see you sa next episode ng Bookmas. Yeah!